Good morning! It's Saturday once again, and it's time for our medical pearls. Ito po yung mga urologic conditions ng ating mga pasyente na pwede nating malaman. Dito isi-share natin kung ano yung mga common urologic conditions. Okay, so simulan natin, pero bago tayo magsimula, shout out muna tayo sa ating mga masugid na kaibigan. Number 1, si Matthew Red Alferez. Yon. Number 2, andyan din si Kimberly Rose. Hello, hello. Then si Adrian Reyes. Pumasok na po kayo. Thank you rin. Si Tintin Awitin Christine. Then, nandyan din si Nides from Northern Samar, si Maris na nandun ngayon sa London, si Ma'am Lourdes Alaras, nandun sa Dubai. Yan. Then, si Nonong de Asa sa Santa Rosa, Rosemary Tumpong Arizapa. Yan. Shout out tayo dyan. Then, si June Cadawas. Hello. And si Matilde Oxon Vinzon. Yan. Then, si Kim Savit. Hi, Kim. Malapit na ang convention. Then, si Cheryl Favorito from Quezon City, sa St. Mary's, Quezon City. Yan. Then, si Clarita Fox. Si Claire from the US. Nandun siya ngayon sa Florida. Yan. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pupunta po tayo sa ating topic for today, which is for the month of November. Ang pag-uusapan po natin ngayon is phimosis. Or ang sabi ng iba, phimosis. Yan. Phimosis po, malalaman natin kung ano ba yung phimosis na to. Okay, next slide please. Dahil November is the National Children's Month. Ito po yung mga problema sa bata, yung mga nagiging sakit ng mga bata. So tinutuunan po natin ang ating mga anak, yung mga bata. Dahil National Children's Month, isa sa mga common na problem ng mga batang lalaki ay, next slide, phimosis, which is a part of the practice of urologists. Katulad ng sinabi ko, ang urologist po ay isang Ceruano na nagpakadalubhasa sa surgery, then nag-specialize sa urology or sa daanan ng ihi simula kidney, ureter, bladder, hanggang sa lumabas ang ihi sa urethra, then sa reproductive organs ng mga lalaki. So, siruhano po ang isang urologist. Okay, next slide. So, ano po ba yung phimosis? Phimosis is inability to withdraw the foreskin. Ibig sabihin, kumikipot yung dulo ng ihian ng mga batang lalaki, or pwede rin mangyari to sa adult, yung sa mga medyo may edad na. Yung prepuce, ito po yung pag hindi na circumcise ang isang lalaki, yung dulong balat po, yun po ang prepuce. Sa loob na doon ang glans penis. Okay? Next slide please. So ano po yung mga nararamdaman? Signs and symptoms. Usually ho kasi hindi alam ng batang lalaki yan. So makikita na lang natin na magrereklamo siya for painful urination. Masakit pag umiihi. Kaya minsan ayaw nilang umiihi dahil masakit. And pag-ihi nila, yung dulo ng penis nagbabalon. Yung balat, yung foreskin. So pag-ihi nila, nagbabalon dahil barado yung dulo ng ihian.
Dahil nagbabalon, syempre, nag-i-infeksyon, namamaga, there would be inflammation ng foreskin. Ang kasunod nito, syempre, hindi magandang pag-ihi, magkakaroon ng painful, hypogastric, or discomfort. Hindi sila makakali. Dahil kakaihi, nagkakaroon ng hypogastric discomfort sa puson. Okay. Ang isa pa is incomplete urination and frequent urination. Maya't maya makikita mo ang batang lalaki. Kahit hindi nagre-reklamo yan, lalo na sa klase, maya't maya, ma'am, may I go out? Pupunta sa CR, iihi. Yun po ang mga manifestation ng mga batang lalaking merong phimosis. Minsan naman, pag talagang malala, syempre, kahit na anong katulad ng iba't ibang infeksyon, pwede pong magkaroon ng fever. Yung talaga nagkakaroon na ng urinary tract infection, kumakalat na yung infeksyon sa ihi. Okay? So yun po yung mga manifestations. Pag nakikita nyo ang inyong anak na nahihirapan umihi or ayaw umihi or ihi ng ihi, tingnan nyo kung paano silang umihi. Doon makikita nagbabalon yung prefuse or yung dulo ng skin ng penis ng bata. Okay, so next slide please. Ano po ang dahilan nito? Number 1 is recurrent infection. Mayat maya mag-i-infection, mayat maya nag-i-infection, namamaga ang dulo ng penis. Tapos, syempre, kahit anong infection, gagaling pepeklat. Yung peklat na yon, yun yung magpapasikip ng daanan ng ihi, causing phimosis. Dahil poor hygiene. Yung mga batang hindi laging naliligo, hindi nagpupuna sa kanilang genital area, yun nagkakaroon ng phimosis. Minsan naman, binubulatlat, pinipilit na ibuka yung kanyang foreskin. Kaya nasusugat at nagkakaroon ng infection, inflammation, at paggaling kikipot yung labasan ng ihi. Pwede rin yung tinatawag nating lichen sclerosis. Namumuti tayo sa nagkakaroon ng plaques, lumiliit. And other medical conditions sa mga adult, usually pag nagkaroon ng phimosis, usually merong diabetes ang patient. Kadalasan po sa mga diabetic dahil ang diabetics are prone to infection. And the common infection, of course, sa adult males uncircumcised are urinary tract infections. So nagkakaroon din ng phimosis kahit may edad na ang isang lalaki. Okay? So, ano pong susunod? Next slide. Merong different types of phimosis. Number 1, yung phimosis sa mga bata. Yung phimosis sa bata is physiologic or normal yon na magkaroon ng phimosis. This is sa growth and development, there's a lack of tissue in the foreskin. Congenital po yon, inborn. Pero pagdating ng 5 to 7 years old, usually na-overcome nila ito hanggang sa nagiging normal na yung labasan ng ihi. So hindi po ito magiging problema sa health. But pag masyadong kumipot, doon nagkakaroon ng UTI, doon nagkakaroon ng problema. Next slide. Sa adult naman, ito talaga ang malaking problema. This is a disabling inflammation of the foreskin or the glans penis. Namamaga yung dulo, yung uncircumcised males. Namamaga yung dulo, minsan pati ang glans penis, namamaga ito. And usually this is acquired due to poor hygiene and diabetes. So nagkakaroon din ng phimosis ang mga adult
males. Okay? So, hindi ibig sabihin, bata lang nagkakaroon nito. Pati po ang matatanda, pwede ho magkaroon ng phimosis. Okay? Maliwanag po yun. Next slide. So, gaano ba karami phimosis? Sa mga bata, katulad ng sinabi ko, physiologic to. Hindi naman sa normal, common. Then, 1% of the male children, newborn, have phimosis. Pero as they grow older, pagdating na ng 5 to 7 years old, kasama sa growth and development, nagiging normal po ito. Konting-konti na lang ang nagkakaroon ng problema. Sa adult naman, this is 2 to 4% ng adult male population ang nagkakaroon ng phimosis. Okay? So, medyo marami-rami po. Imagine kung 50 million Filipinos, 1% is ilang 100,000, di ba? May phimosis. Next slide, please. So, pag pinabayaan po ang phimosis, lalo na sa mga adult, pero kasama din ang children, nagkakaroon ng difficulty of accessing the glands, yung hindi niya ma-retract yung foreskin or yung balat ng penis. There would be pain on sexual activity. Nagkakaroon siya ng pain pag nagkaroon ng erection. Siyempre, hindi maka-expand yung penis. Sarado. Kaya nagkakaroon ng pain. Then sometimes, hinders urination. Yung nga sinasabi ko dahil napipigilan pag-ihi, barado, manipis na manipis ang ihi, lumulobo, nagbabara yung ihi. Then, and lastly, development of paraphimosis. Okay. So ano ba itong paraphimosis? Paraphimosis, kadalasan, pwede mangyari sa mga bata, pero kadalasan sa matatanda. Dahil, next slide please, pinipilit nilang i-retract yung penis, ay yung penile skin, yung balat. Dahil nga makipot, nasasakal yung glans penis. And syempre, pag nasakal, magkakaroon ng ischemia o pipigilan yung daloy ng dugo ng penis papunta sa glans penis at pabalik ng dugo. So, this is a urologic emergency. Usually, dinadala nila ito ang mga pasyente sa emergency room. Kadalasan, uncircumcised males, pinilit na buksan yung i-retract yung foreskin, naiipit yung glans penis. Pagdating nila sa emergency room, maga na yan. Hindi nila maibalik yung foreskin o yung balat sa normal position. Yung po ang tawag ay paraphimosis. Okay. Siyempre, pag ganun nagkakaroon na ng ischemia, masakit yun. Hindi mapakali yung bata, lalo na yung matatanda. Talagang masakit yun. Namamaga, mangangamatis. Yun. Okay? Next slide, please. Diagnostics. So, paano madalaman kung may phimosis nga ang isang lalaki? Of course, hindi lang walang ultrasound, walang x-ray, but physical examination. Titingnan lang ang penis kung ang dulo niya, kung uncircumcised, and kung ang dulo niya ay sarado. Saradong-sarado siya. Okay? And, syempre, pag sarado at nagkataong may infection, makikita din sa urinalysis. But normally, madadiagnose mo ang phimosis only through physical examination. Titingnan lang kung
barado nga yung kanyang foreskin kung makipot. Okay? Next slide, please. So, paano po ginagamot? Number 1, siyempre, pag may infection, antibiotic, pwedeng oral o pwede namang local creams. Yung mga local creams, para mawala yung maga, sinasamahan ng steroid creams. Yun. And kung hindi talaga kaya or emergency na, that would be the time to do the circumcision. Kailangan pong tuliin ang isang lalaking may phimosis. Kung hindi, pag nagkaroon ng impeksyon at palagi nagkakaroon ng impeksyon, aakyat po ang impeksyon papuntang kidneys and nagkakaroon ng pyelonephritis. And syempre, pag ang pasyente ay bata pa, nagkakaroon ng scarring sa kidneys. So hindi po maganda na nagkakaroon ng recurrent urinary tract infections yung mga bata. Okay? So kadalasan pag hindi nakukuha sa medical management, wag niyo na hong patagalin. Ipa-circumcise nyo pa. Madali lang po ang circumcision. Sa advancement ng medicine, painless, bloodless, recovers in 1 week, madali lang po yun. And sandali lang. Kaya wag nyo na hong isugal na masira pa ang kidneys ng isang bata o ng lalaki na nagkakaroon ng phimosis. Okay? So, next slide. I think that's it. Maraming salamat po. Pag meron kayong mga anak na lalaki na nagkakaroon ng difficulty of urination, laging nakahawak sa kanilang pantalon, sa puson, magduda na kayo, baka meron siyang phimosis. So maraming salamat po. Yun po ang tatandaan natin para sa ating mga anak na lalaki. Huwag natin pababayaan. Okay? So, bye-bye! Okay na daw.